Hallelujah, 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 Hallelujah. Dakilang ang amang mahal, Anak Espiritong Banal, noon ngayon kailanpaman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Ngayong linggo ay ating ipinagdiriwang ang kafiestahan o ang linggo ng Holy Trinity o tatlong persona sa iisang Diyos. Maraming mga ibang sekta ang nagpapaliwanag ng Trinity. Yun bang sa paraang mauunawaan ng tao? Meron akong napanood na ang Trinity daw ay katulad ng 3-in-1 coffee. No? Sabi niya, nagdala pa siya ng kape na ang 3-in-1 coffee may asukal, may cream, at may kape. 3-in-1. Meron naman may dalang itlog. Kasi daw yung itlog may balat, may puti, at may roong yolk. Yung isa naman ay may dalang mangga. Hindi dahil sa hugis ng mangga, kung hindi ang mangga ay may balat, may laman, at may buto. Sa unang tingin, sa Kristiyanong hindi pa lumalim sa kaniyang pag-aaral ng pananampalataya, parang nakaka-convince. Parang maniniwala ka, oo nga na ang Diyos ay parang 3-in-1 coffee. Perfect na magkakasama. Pero kung susuriin po natin yan sa katuruan ng ating simbahan, ito po ay isang heretical. Bumabagsak po ito sa heresy ng partitionism. Ano yung partitionism? So kung may 3-in-1, ibig sabihin,
1/3 noon ay coffee. 1/3 ay asukal. 1/3 ay cream to make it 100%. But God cannot be divided into 1/3. Hindi natin pwedeng i-divide ang Diyos sapagkat ang banal na isang tatlo ay buong-buo at hindi naghihiwalay from the very beginning. From the very beginning of mystery, hindi mo pwedeng pagparte-partehin ang Diyos because God cannot be divided. Kaya nga ang banal na isang tatlo ay as is na magkakasama't magkakadugtong. Ito ang bumubuo ng kanilang misteryo. Bakit po? Kasi hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos sa karunungan ng tao. Hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos sa sarili nating pag-iisip. Dahil kung maiintindihan natin ang Diyos, kung buong-buo nating mauunawaan ng Diyos, hindi na siya Diyos. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. But God is higher, deeper, broader than the intelligence of men. Kahit na yung ating mga banal na tao, mga matatalinong taong naging banal, sumulat ng napakaraming libro upang patunayan ang katotohanan ng banal na isang tatlo. Sa dami ng kanilang isinulat, sa dulo noon, babalik at babalik sila sa katanungang, sino ba ang Diyos? Ibig sabihin, bumabalik tayo sa pinaka-basic na pananampalataya. Mystery is not a thing to discover. Mystery is a thing to live. Kaya nga po ang simbahan sa kaniyang paglalakbay ay palaging nakahubog sa misteryo ng banal na isang tatlo. Mag-uumpisa tayo sa in the name of the Father. Magtatapos pa rin tayo sa in the name of the Father. Ang bawat panalangin natin ay nag-uumpisa sa dakila mapagmahal na Ama sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo. Hindi hiwa-hiwalay ang tatlong personang ito. Hindi hiwa-hiwalay ang pagkadiyos nito. Ang tatlong personay parang katulad ng isang musiko. Kapag sintonado yung isa, pangit ang kinalalabasan. God the Father is the composer. God the Son is the musician. And the Holy Spirit is the music itself that plays together sa napakagandang indayog ng katotohanan. Kung napunta kayo sa Bicol, doon sa may kanilang
famous na Mayon Volcano, malayo ka pa lang, makikita mo na, napakaganda. Pag hindi daw nagpakita sa inyo, ay hindi ko alam. Meron silang sinasabi, pag hindi napakita sa iyo si Mayon Volcano, ano yun, makasalanan ka daw. Pagpunta ko doon, wala, hindi ko naman nakita. Nagtatago. Kasi naman tag-ulan. Makita mo man yung kaniyang paanan, makikita mo talagang napakalaki. Sa iyong mata, kayang-kaya mong ilagay ang Mayon Volcano sa iyong mata. Pero pag nag-umpisa ka maglakad at puntahan mo yon, kailangan mo ng napakaraming araw at napakaraming pagod para marating mo ang isang lugar. Ang pananampalataya pwede nating ilagay sa ating mata lahat. Pero kahit ilagay mo yan lahat, hindi mo pa rin mauunawaan at matatapos ang ating buhay. Babalik at babalik tayo sa basic question na sino ba ang Diyos mo? Kaya po, sa pagbibigay natin ng ating buhay sa banal na isang tatlo, pumapasok sa ating lahat, sa ating katawan, ang misteryo ng Diyos. Ang misteryong kahit na ang ating kaluluwa ay hindi kayang ipaliwanag. It's not an excuse na misteryo kasi kaya hindi pwedeng ipaliwanag. Hindi. Kahit nga ang katawan natin, hindi natin kayang ipaliwanag . Bakit ka may buto? Bakit ka may laman? Bakit ka may kaluluwa? Bakit ka may espiritu? Walang makakapagpaliwanag. Dahil alam natin na ang tunay na karunungan ay sa Diyos lamang nagmumula at natatapos. Kapag po kayo'y gumamit ng ilaw, yung RBG, red, blue, and green na spotlight, itutok nyo lang po sa isang lugar, sa isang maliwanag na pader. Yung tatlong kulay na yan, itutok nyo. Anong kulay ang lumalabas? Yung red, blue, at green. Ang lalabas na kulay dyan sa tatlo na yan, puti. Magtataka ka, bakit puti? Blue yung isa, green yung isa, at red yung isa. Bakit puti? Ganito yung Diyos . Kahit anong isipin natin, mananatili siyang Diyos sa kaniyang pagka-Diyos. Alisin mo yung isang ilaw, mawawala ng saysay yung sinag. Kaya't hindi pwedeng mawala ang pagkaputi kung mawawala ang isa sa kanila. Kung mawawala ang isa sa banal na sangtatlo, hindi makukumpleto ang Mysterium Fidei. Hindi makukumpleto ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya nga tayo'y patuloy na nagpupunyagi. Hindi natutuldukan ang ating pagkilala sa Diyos. Hindi natatapos. Hindi ko mo inaral ng matagal, tapos na at kaya mo nang unawain ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi lamang inaaral. Ang Diyos ay isina sa buhay. At ito yung ating tugon.
Hindi natin kailangang malaman ng lahat. Ang kailangan lang natin madama ang pag-ibig ng Diyos na patuloy na ipinadarama ng banal na isang tatlo. Ang Ama na manlilikha ng lahat. Ang Anak na tagapagligtas. At ang Espiritu Santong nagpapabanal sa ating paglalakbay. By the way, baka hindi nyo napapansin, pagkatapos ng Ebanghelyo, dinadasal natin ang sumasampalataya. At sa sumasampalataya, binabanggit natin ang koneksyon ng bawat isa upang mabuo ang totality ng pagka-Diyos ng banal na isang tatlo. Huwag kayong ma-confuse. Kasi ang Diyos, hindi naman nako-confuse kung tayo'y nagkakasala. Ang Diyos, hindi naman nako-confuse kapag kayo'y hindi nagpapakita sa Kanya. Ang Diyos, hindi naman nako-confuse kung hindi nyo siya iniisip. Sa kabuuan ng kaniyang kapangyarihan, sa kabuuan ng kanilang kabanalan, tayo'y palagi nilang niyayakap at binibigyan ng biyaya hanggang tayo'y makarating sa kaniyang kaharian. Pag nandun na tayo, sigurado, doon na natin mauunawaan ang lahat ng ating mga katanungan. Habang tayo'y nabubuhay, we hold on. Kumapit tayo sa mapaghimalang pagbibiyaya ng banal na isang tatlo. Amen. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.